Ipinaliwanag ni COMELEC Chairman Jose Melo, dumaan sa tamang proseso ang size test labs, maging ang Technical Working Group, COMELEC Advisory Council at International Foundation for Electoral System ay hindi kumwestiyon sa kwalifikasyon ng nanalong bidder. Under the law, COMELEC is required to have the source code certified. And internationally, I understand that there were only 4 or 5, now reduced to 4 internationally accredited companies, those accredited by the U.S. Election Assistance Commission. I want to take this opportunity on behalf of SysTest and join with Mark in saying how much we appreciate your hospitality here and the honor of being selected to be able to work closely with you in carrying forward the important task of the testing and the certification of the new system that will be implemented for the 2010 elections. Kasabay ng pagpapasalamat sa pagpili sa kanila, binigyang katiyakan ng size test labs na gagawin umano nila ang lahat upang huwag masira ang pagtitiwalang ibinigay ng komisyon. We are very honored to be here and to be selected. I will tell you that the COMELEC and the Tech put out a challenging request for proposal. We worked hard and represented our experience and our solution to the committee and are very pleased to be part of what we believe to be a groundbreaking effort in the world as far as certifying an electronic voting system. One of the things that I found... Sisimula na ngayon ang pagpaplano sa bawat detaling gagawin. Kasali na dito ang pagtanggap ng source codes mula sa Smartmatic upang isailalim sa matinding ebalwasyon. Kasama na dito ang system building, functional, performance at security testing. Tiniyak din ang pamunuan ng size test labs na kung sakaling may mga kakulangan ng Smartmatic hinggil sa source code ay ibabalik nila ito para masigurong maiayos bago pa man magahol sa oras. Nakatakdang matapos ang technical evaluation bago pa man dumating ang ika-6 ng Pebrero sa susunod na taon. Kumpiyansa rin ng COMELEC na hindi magagahol sa oras ang lahat ng mga kinauukulan upang formal na ring maipresenta sa publiko ang source code na siyang isa sa pinakaimportanteng maging transparent para sa darating na halalan. Ako si Jinky Baticados, Nagbabalita Express. Isang empleyado ng isang fast food company ang binawi ng buhay matapos maaksidente ang minamaneho nitong motorsiklo kaninang madaling araw sa Nagtahan Bridge, Maynila. Hinala ng pulisya na kainom ang biktima. Si Jake Morales ang maghahatid ng Express Balita. Dahil sa pagkabigla, hindi halos makapaniwala ang lalaking ito sa sinapit ng kanyang kasamahang agarang binawian ng buhay matapos maaksidente sa minamanehong motorsiklo. Pasad alas 2 kaninang madaling araw, binabagtas ng biktimang kinilalang si Alfredo Roldan Jr. at ilang kasamahan ng kahabaan ng Nagtahan Bridge nang aksidenteng tumama sa gutter ng tulay ang kanyang motorsiklo. Dahilan para ito sumemplang na nagbunga ng kanyang pagkamatay. Hindi ko talaga alam. Magkakasama lang kayo sa trabaho? Trabaho lang. Pero nung tinext ka nitong mga to, saan daw ang punta? Hindi ko alam kasi closer ako sa trabaho. Napagalamang isang motorcycle rider sa isang kilalang food chain, si Roldan. Hinala ng mga otoridad, maaring nakainom ang biktima nang maganap ang aksidente. Ang importante lang talaga is presence of mind. Kaya kung alam nyo na hindi na kaya, huwag na ipilit. Mas kung itatabi mo na lang yan, makiusap sa kung saan manggaling restaurant, paparada ninyo, mag-taxi na lang. Yun naman, beating the red. Tinitignan sa investigasyon kung suot ng biktima ang kanyang dalang helmet nang maaksidente ito. Dagdag pa ng mga otoridad, posible ring natamaan ng ibang nagdaraang sasakyan ng biktima matapos itong bumalibag. Jake Morales, Nagbabalita Express. Samantala, pinapurihan ng pamahalaan lokal ng Maynila ang 4 na pulis na responde sa naganap na engkwentro laban sa isang kidnap o ransom group sa Valenzuela. Ayon kay Manila Mayor Alfredo Lim, nagsilbing tunay na huwaran at desperasyon ng mga ito ng buong hanay ng kapulisan. At dahil dyan, binigyan ni Lim ng on-the-spot promotion ang bawat isa.
at tig 25,000 pisong reward money. Pagpapahalaga at pagkilala ay ang ating mga opisyal na in the performance of their duty killed these three criminals, these kidnappers. Masarap po dahil walang asunto ho ito eh. Dahil talagang napatunayan natin ang kidnappers, kidnap po ransom po ito eh. Kaya masarap. Sir, sa ginawa po ninyo, ano po? At bago po kami magtapos, nais po namin batiin ang aming Public Affairs Director na si Ms. Mayat Camacho ng happy birthday. Happy birthday! At yan po mga pinakauling balita na nakalap na IBC News and Public Affairs. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman ang inyong katotong Bing Formento. Pansamantala kaming namamaalam at magbabalik bukas alas 4:30 ng hapon dito lang sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang bansang Pilipinas.